ang pangunahin po at tauhan, isa sa pangunahing tauhan sa ating ebanghelyo ngayon ay isang centurion o kapitan ng Romanong army na may 100 sundalong nasasakupan. Ibig sabihin po nito, siya ay taong may mataas ang katungkulan. Sa bandang dulo po mga kapatid ng ating ebanghelyo ay sinabi po ni Jesus, kahit na sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya. Namangha mga kapatid si Jesus at pinuri niya ang pananampalataya ng kapitan o ng centurion na ito. Pansinin po natin ang ilang yugto ng ebanghelyo upang makapulot po tayo ng aral. Ano nga bang ibig sabihin ng pagkakaroon ng matatag at malaking pananampalataya? Sa buhay po ng kapitan ay ganito po. Meron po siyang pagpapahalaga sa kapwa. Makatao siya. May alipin, ang kanyang alipin ay malubha ang sakit at naghihingalo. At sabi po ng ating ebanghelyo, mahal niya ang kanyang alipin. Noong panahon ni Jesus, mga kapatid, ang mga alipin ay parang bagay na pwedeng ibenta at pwedeng bilhin. Hindi po kalimitan tao ang turing sa kanila. Pero kakaiba po ang turing ng kapitang ito, ng centurion na ito, sa kanyang alipin, sapagkat mahal niya ang kaaliping ito. At talaga namang gumawa siya ng paraan upang ang kanyang alipin ay gumaling. Sa ating modernong panahon, mga kapatid, wala na tayong alipin. Subalit, andun pa rin yung pagtatangi, laganap pa rin. Lalo't higit kapag medyo hindi mataas ang uri ng trabaho o kaya katayuan ng kapwa-tao o kaya halimbawa po may kasambahay o katulong. Pag pinag-usapan po natin kasambahay, katulong, ay para bagang angat tayo sa kanila, para bagang mas tao tayo sa kanila. Pero pinapakikita po dito ng centurion na ito na ang pagkakaroon ng pananampalataya ay ang pagkakaroon din ng malasakit sa kapwa. Lalo't higit ang medyo nasa laylayan o mas mababa ang katayuan sa ating lipunan. At para sa akin po, kapag pinag-usapan ang katulong, hindi po ito tinatawag na discriminatory term. Hindi po ito nakapagpapababa ng tao kapag sinabing katulong. Bakit po? Ibig sabihin nakakatulong siya. Tayo po mga may pinag-aralan, ay kahit naman po may pinag-aralan, hindi naman po lahat ay kaya nating alam natin. Hindi natin lahat alam gawin. Kaya kalimitan may katulong. O kaya kahit naman alam po natin gawin, kapos tayo sa oras para gampanan ang magawain sa bahay, kaya may katulong. Kaya kapag pinag-usapan po ang katulong, huwag po natin ibababa ang ating pagtingin sa kanila. Kasi sila'y dapat tinitingnan na katambal, kasangga sa buhay upang ang araw-araw na buhay ay maging kaaya-aya at matiwasay. Ganun po ang itinuturo sa atin ng centurion na ito. Siya pa ang naghanap ng magagamot sa kanyang katulong. Pangalawa, hindi lamang po sa katulong Maginoo o makatao ang centurion na ito. Sa katunayan ay sabi ng mga Hudyo na lumapit kay Jesus, kung maaari po, sana'y tulungan nyo ang kapitang ito dahil mabuti siyang tao. Kapwa na mismo ang nagsasabi, Hudyo pa.
Alam niyo mga kapatid, nung panahon ni Jesus, ang Hudyo at saka Hintil, hindi yan gaano magkaibigan. Hindi gaano magkaibigan. Ano po? Kaya kapag nakakita tayo ng Hudyo na pumupuri sa isang Hintil, ibig sabihin kakaiba. Kaya dito sa ating ebanghelyo, ano po, pinuri ng mga Hudyo ang centurion na ito, isang Hintil. Mahal niya tayong mga Hudyo at ipinagpatayo pa tayo ng isang simbahan. O nakita niyo po, mahal niya hindi lamang ang kanyang alipin, na kanyang sinikap gumaling, mahal niya rin ang kanyang kapwa-tao, hindi siya nagtatangi, ano po? Kasi ito'y, kahit sila'y Hudyo, sila'y Hintil, ipinagpatayo niya ng simbahan ang mga Hudyo. Yan ang pagkakaroon ng pananampalataya, pagiging makatao. Pangalawa, nagsugo lamang ang centurion sa mga Hudyo na pagalingin ang kanyang alipin. Nagpasugo siya kay Jesus. Hindi dahil sa busy siya, hindi dahil sa mataas ang kanyang tingin sa kanyang sarili at hindi siya gagawa ng paraan, may mauutusan naman siya, kundi kabaliktaran, mga kapatid. Sapagkat ang nasa isip po ng centurion na ito ay ganito. Kasi nung malapit na sa bahay si Jesus, ay nagpadala ulit siya ng mensahero. Sinugos ng kapitan upang ipasabi kay Jesus, Ginoo, Guro, wag na po kayong magpagod. Hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking tahanan. Ayan, nagpasugo siya sapagkat sa tingin niya sa kanyang sarili, ano po? Ano yun? Andun yung kababaang loob. Sa mata sa harapan ni Kristo, hindi siya karapat-dapat. Ha? Ganon ang pagkakaroon ng pananampalatayang kahanga-hanga sa Panginoon. Merong kababaang loob. Hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking tahanan, ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking alipin. Katulad ng nabanggit ko po kanina, mga kapatid, ang hindi lamang sa hindi magkaibigan, gaano magkaibigan ang mga Hintil at mga Hudyo. Para sa mga Hudyo, ang sila'y makisalamuha sa mga Hintil ay ito'y nakapagpaparumi sa kanila. Ano po? Sa harap ng Diyos. Kaya't nasa isip ito ng centurion. Ayaw niya na maging sanhi siya ng pagiging hindi karapat-dapat ni Kristo sa mata ng Diyos. Kaya't hindi siya lalapit. Hindi siya karapat-dapat sa harapan ni Kristo. Kababaang loob. Ano po? Kung tayo yung Pilipino, kapitan kaya ako. Kaya kahit sino yan, haharapin ko. Ano po? Pero kakaiba. Yan ang may pananampalataya. May kababaang loob. Una, makatao. May pagmamalasakit sa kapwa. Pangalawa, may kababaang loob. At panghuli, ang centurion na ito ay naniniwala sa kapangyarihan ng salita ni Kristo. Naniniwala siya na kahit hindi makita ni Jesus, kahit hindi malapitan ni Jesus, kahit hindi mahawakan ni Jesus ang kanyang alipin, siya'y gagaling. Sabihin lamang nito, gagaling. Alam niya, sigurado siya, gagaling ang kanyang alipin. Mga kapatid, ang salitang ito ng kapitan, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ang aking alipin. Ito po ay ginagamit natin sa ating liturhiya. Hindi na pinalitan po ang alipin, ano po. At ginamit natin ito na panalangin natin bilang paghahanda ng banal na komunyon. At sabi po natin, Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Hindi lang sa hinangaan siya ni Kristo sapagkat siya ay makatao, hindi lang sa may kababaang loob, kundi doon ang kanyang pananalig sa mapagpagaling na salita ng Diyos. Hindi po maisasama ang ating mga sinasabi sa buhay, mga binibitiwang salita, ay hindi po maisasama sa liturhiya natin. Hindi kinakailangan. Katulad nitong senturyon, kanyang binitiwang salita na isama sa ating liturhiya. Ang mahalaga lamang po mga kapatid, kahit hindi maisama ang anumang bitiwan nating salita sa ating liturhiya, ang mahalaga ay makapulot tayo ng aral sa taong ito. Hindi man siya Hudyo, ngunit andoon hinangaan siya ni Kristo. Hinangaan siya sa pagkatatag, pagkatibay ng kanya at kalaki ng kanyang pananalig. Sana po, sa pagpapatuloy natin sa ating banal na pagdiriwang, ay anyayahan natin na kahit ang ating mga binibitiwang salita hindi magiging bahagi ng liturhiya, at least maging bahagi ang aral na ito ng ating buhay upang sa bawat araw ng ating buhay mula ngayon ay maging buhay na kaaya-aya sa mata ng Diyos, lumago sa pananampalataya, at sana dumating ang panahon na makita rin ng Panginoon ang tunay na pananampalataya sa bawat isa sa atin.